bago sa pangalang Ipil. Alas 4 gumising, nakatayo magdamag, iba't ibang tao ang nakakasalamuha at limitadong oras lamang ang nailalaan para sa ibang kagustuhan dahil masasayang ang kikitain kung hindi magtatrabaho. Iyan ang buhay ng ating bida sa kwentong ito. Mahirap ngunit ang sakripisyong ito ay nagdala sa mas magandang buhay. Ating alamin ang buhay ng isang masikap at nangangarap, ang pamilya ni Tita Ipil. Ang pamilya ni Tita Ipil ay nagtitinda sa palengke, nagtatanim ng iba't ibang gulay na itinitinda at nag-aalaga ng mga hayop. Ano po ang kwento sa likod ng inyong pagtitinda at ano po ang inyong mga mabibigat na pinagdaanan? Dahil sabi nga po nakapagtapos ng aking pag-aaral at ito ang nakagisnan ko na hanap buhay ng aking mga magulang, nag-try din ako gawa din ng maaga akong nakipag-asawa. At wala din akong ibang alam na pagkakakitaan. Nag-start kami, pagkatapos naming kasal, nag-start na kami. Kung yung mga tulong ng tao sa amin, yun yung ginamit namin. Hanggang sa lumaki naman, tapos nung mga kuwan na medyo tumumal na talaga. Gawa ka ng marami na din yung mga nagtitinda, ganun. Tapos palipat-lipat ng mga pwesto, nilipat. Siyempre yung mga suki mo, nawawala din. Ganun. So yung mga time na yun na medyo babagsak na talaga, nag-stop na kami. Pumasok na ng nagtrabaho ng kung ano-ano na lang, nag-vulcanize, nagtanim ng mga palay, ganun. So, kahit anong trabaho na, yun na yung pinasukan niya. Then, nung nakapag-ipon na kami, bumalik ulit kami sa pagtitinda. Ano po ang mga pag-uugali na kinakailangan sa pagnenegosyo? Para sa nagnenegosyo, dapat taglay ng isang negosyante ang mga pag-uugali na masipag. Kailangan mong gumising ng maaga, araw-araw, mapagpasensya kasi kailangan mong haba ng iyong pasensya, lalo't marami din mga mamimili na matawad kapag bumibili. Madiskarte kung paano mo patatagpuin ang negosyo mo at higit sa lahat, tiyaga at tiwala. Magtiwala ka lang, huwag kang mawala ng pag-asa. Ano po ang mga problemang kinaharap ninyo at maipapayo ninyo sa mga nagbabalak magnegosyo? Sa pagninegosyo, marami kang makakaharap na problema. Sa amin kasi, natry namin yung kasabihan na trial and error. Bakit kamo? Kasi sumubok kami, kumita naman, tas after ng ilang taon, humihina ang benta. Kasi nga marami na rin ang nag-start na magnegosyo. Sa mga may gustong magnegosyo katulad namin, subukan nyo lang. Kaya nyo din. Sa umpisa, akala nyo din nyo kaya. Huwag kayong sumuko agad. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Darating din ang time na para sa inyo, tiyagaan mo lang. Manalig ka lang sa taas. Ano naman po ang inyong maipapayo sa mga estudyanteng katulad namin? Para sa mga estudyante na katulad nyo, mag-aral kayo. Tapos kayo. Kasi alam nyo, dito sa atin, mataas ang qualification dito kaso mababa ang sahod. Kaya pagkatapos nyo mag-aral, mag-abroad na lang kayo. Kung ayaw nyo magnegosyo, mag-abroad na lang kayo. Tapos pag nakaipon-ipon na kayo. Pag nakapag-ipon na kayo, mag-business na kayo dito. Yun lang. Kasi iba pa rin talaga kung may business. Ano po sa tingin nyo ang inyong naiambag sa ekonomiya? Siguro ang naiambag ko sa ekonomiya ay may natulungan ako mga tao na magkaroon ng pagkakakitaan para sa pang-araw-araw din nilang pangangailangan. At dahil na rin sa mga taxes na aming binabayad. Masasabi nyo po bang kayo ay successful na? Meron na din. Pero mas masasabi kong successful kami pag nakapagtapos na talaga yung dalawang anak ko at saka may trabaho na sila. Yun lang. Doon lang ako talaga makakasigurado na naging successful.
Sa kalagayan po ninyo ngayon, nais nyo pa bang ipagpatuloy hanggang pagtanda ang inyong pagtitinda? Hindi. Nakakapagod din kasi magtinda. Yun yung number one. Pero kung nakapagpatapos na ako ng mga anak ko, hindi na ako Mag-retire na. pag ano na rin ako, pagtapos na sila, syempre, ako naman, yung sarili naman na namin ang asikasuhin namin. Syempre, kailangan na din namin mag-relax. Retirement plan na. Ganun yun. Hindi naman, hindi ko naman pinangarap na habang buhay magtitinda. Mahirap din kasi, mapagod ka din. Yung katawan mo, yung utak mo. Pero as of now, talagang nag-enjoy pa naman. Ano pa po ang inyong mga pangarap na nais makamit sa susunod pang mga taon? Pangarap ko lang talaga, Basto. yung mga anak ko makapagtapos ng pag-aaral, makahanap sila ng magandang trabaho. Para din sa kanila yun. Para din, pag mag-tour na lang ako kung saan ko gusto. Di ba? Yun ang pangarap ko. Oo! Pag nag-50s na ako, gusto ko mag-travel na lang ako pag may pera na akong sapat. Alas 4:30 kong magising, ni hindi pa mabalot sa tilaok ng manok ang paligid. Tanging mga matang nakamasid, pinagsisikapang mga pangarap ay makamit. Sinasalamin ng kwentong tagumpay ni Tita Ibil ang pagiging masikap habang nangangarap. At kahit may hadlang na kinakaharap, makakahanap pa rin ng paraan upang magpatuloy. Kagaya ng sinabi niya, kaya mo rin.